Ganitong kasimpleng pagkain na nakain sa mesa ay nagiging masarap lalo na't masayang pinagsasaluhan. Umuwi muna kami dito sa aming probinsya at dinala nga namin itong aming inaning upo at ang laki-laki, diba? At ayan nga, binabalatan na ng aking ate para mailuto na niya. At ayan, dalawang klase yung gagawin niyang luto dyan. At habang kami naghintay, yan si Boss Apollo, nag-practice muna sa paggamit itong ATV at kami ay mamamasyal. Ayan, may nasalubong pa siyang kalabaw. At dahil nga nagpunta muna sa bayan ng aking ate at aming bunso, ayan, namasyal muna kami ni Boss Apollo para makita ang ganda ng kapaligiran kasi maaga pa at maganda ang panahon, hindi maulan. Kaya ayan, diba, ang sarap din naman talaga mamasyal dito sa tabi ng kabukiran at malalanghap mo yung sariwang hangin. At pagkatapos niyan, dumaan muna kami sa bahay ng aming tita. Kaya lang wala siya, kaya eto na lang mga baboy ang aming kinamusta. O diba nga mga native nga yan, mga baboy na yan. Pagbalik nga namin dito sa bahay ng aming tatay, ayan, meron siyang bisita at ayan, tinitingnan yung mga tandang na kanyang alaga. Ayan, pinag-butaw muna nila. Tingnan niyo naman ang kanyang mga alagang manok. O, diba? Ang gaganda ng tindig. Marami pa siyang mga alagang tandang na kanyang pinansasabong at hindi naman sa pagmamalaki, palaging panalo yan. Mga libangan lang naman yan ng aking tatay. Sa wakas, nakabalik na rin ng aking ate mula sa bayan at medyo napatagal nga sila. I'm back! Mada ko lang hindi masabi. Hindi ko lang masabi. Welcome home. Ayun, bumili pala sila ng washing machine kaya sila ay napatagal bumalik kasi nga ang tati ko ay nag-request na kailangan niya ng washing machine kasi nga tuwing nagpupunta siya sa ilog siya ay nadudulas. 71 years old na pala ang aming tatay at ayan nga, baka sa kanyang mukha ang kanyang kasiyahan sa kanyang bagong washing machine. Ayan, dali-dali na sa pagsasalang itong aking ate kasi nga tanghali na, dapat nga almusal pa namin yan. Pero dahil nga mas gusto niyang unahin pumunta sa bayan kasi nga tatanghaliin na, kaya ayan, tinanghali na siya sa pagluluto. Pero ayos lang naman kasi nagkape naman kami at mabilis lang naman ang kanyang lulutuin. At ayan na nga, nakasalang na dito sa kalan ang kanyang dalawang putahe, ang bulanglang na upo at ginisang upo sa sardinas. Yung sardinas maanghang, kaya masarap talaga yan. O, diba? Mabilis lang naman daw, sabi niya. At habang nag-iintay ako na maluto, ayan, kinamusta ko muna itong ibon na kuro-kuro. Ayan, handa ng aming pananghalian, ang bulanglang na upo, may kasama pang piniritong isda, at yung ginisang upo sa sardinas sa manghang. May konti pa kaming natirang tinola nung gabi, kaya ayan ang aming pagsasaluhan ngayong aming pananghalian. Siyempre, masarap kumain kapag marami kang kasama sa pagkain at salo-salo kayo sa hapagkainan. Oh! Isa lang naman. Sarap ng tulog ng kulay mo. Ano? Puyat yun eh. Puyat si Blossom eh. Oy, parin na kayo! Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!